Magandang gabi, Pilipinas. Muli ay sumasa inyo ang programang Likod Bayang Balita na may pusong pagkawang gawa sa mundo ng kalusugan, kaligtasan, at kaligayahan. Welcome sa Likod Bayan Balita. Ako, si Doc Ensian Jun Ugaire, nagbabalita para sa mediko ng kalusugan. Tungayan po natin ang isa na namang tumatawag sa atin na si Mang Toto Hernandez ng Olongapo City. Mga kababayan, siya po isang napakapalito ang katawan, ngunit nagtatanong kung bakit mataas daw po ang kanyang kolesterol. Yan po ang ating tutunghayan at tatalakayin sa ating programang ito ngayong araw po ng Lunes. Gabi na po at maulang gabi sa inyong lahat. Ano po ba ang ibig sabihin ng kolesterol, Pilipinas? So, sa napakarami po itsuri ng ating pag-aaral, ang kolesterol na tinatawag, mga kababayan, ay ito po isang wax, enerhiya o fats, lipid, no? Vital for various function, no? Ito po yung nagbibigay ng kakayanan para po magkaroon tayo ng enerhiya at magkaroon tayo ng hormones. At kilala yan sa vitamin D. Ang sustansya po nito ang bibigay ng aid sa ating pong digestion. Kaya po ito yung transformation. Yung mga exist po natin na mga fats sa katawan ay kanyang tinutunaw. Kaya po kahit po kayo ay mangtuto, kahit po kayo ay payat at palito, kayo po ay mayroong cholesterol, triglyceride, at yan po ay dapat pong mawasak sa inyong katawan. Okay, so napakatindi po ng katanungan ito at tatlong definition lang ay wasak na kagad po ang inyong cholesterol. Yan po ay high and low. Dapat po yung low, yan po ay dapat po ay pababa natin yung kanyang density. Pag po may density level po kayo niyan, ay kailangan pong yun ay pababain, mga babayan. Kaya wag na po kayong mag-alala kung kayo po ay may cholesterol. Paano, Doc, makikita yan? Sabi po ng mga doktor namin, mahirap po na makita ang sintomas at kalaman, sign symptom ng cholesterol. Ay tuturo po yun sapagkat yan po ay blood test, mga kababayan. Kailangan mo ng pera. Blood camp po yan. Laboratory ka, Pilipinas. Kaya po kung kayo po ay mayroong tinatawag na counting kalaman, ayan po ang tinatawag natin gestures in our human body. Yung po mga nakikita mo sa iyong gilid ng mga mata na parang dark spot, no? Yung mga kulay, ano po yata to, yung yellow, no po, na parang punggod, no? Kailangan po makita ninyo yan. So, pangalawa po, kahit po kayo ay payat at palito, kailangan po i-manage ninyo ang inyong kinakain. Dapat po yan ay mayaman ka sa omega-3, no? Mga salmon. Kailangan po natin yan, mga vegetable. Yan po yung mga esterol na ginagamit po natin na nakukuha sa mga prutas, mga orange, at lahat po ng sama-sama ng prutas at mga gulay. At kung naman po kayo ay may mga mababa po ang dugo at yan po ay namumuo, ay bawal po sa iyo yung chlorophyll. Para po hindi mawala ang mga ganitong enerhiya, mga chlorophyll, lagyan po ng lactabusilay. Kung kayo po ay mayaman, wag na po ninyong interesin na pakinggan ang inyong lingkod dahil madali lang yan. Buti ka lang po kayo, gagaling na kayo sa inyong mga karamdaman. Ay anong galing ni Doc. Pang mayaman pala ang mga may pera, siyempre butika ka dahil mayaman tayo. So mag-quit na po tayo kung anong gagawin natin. Management po yan. At yung mga matataba po, bakit lumalamon at lumalantak po ng kapitbahay ko po, lumalantak po ng napakadaming mga taba ng baboy, taba ng baka, hindi po tumataas ang kanilang mga cholesterol, triglyceride. Ay mga kababayan, yan po ay genetic na. Malakas po yung metabolism nila, yung thyroid, malakas, ikaw mahina. Kaya po yung palalakasin mo dito, digestion po ninyo.
At yung pong digestion yan ay nasa abdo natin, gallstone mga kababayan. Kaya gawin po natin na mainam ng muya ng mga dark and leafy, flavonoid, yung mga esterol, estenol, sa mga prutas, ay nako. Ay kung kayo po naman ay nag-exersyo, mas maganda po yan. Magkaroon po kayo ng exersyo, nakakataas po yan ng high density ng cholesterol. High LD na tinatawag. Yun po ang management natin para po tayo ay hindi mapahamak quitting of smoking. Damage po yung blood vessel dyan. Kaya lagi po natin intindihin. Yung sumusubra po ang vitamin D, yan ay leading to heart attack and stroke. Kaya po ang gamot nila dyan ay vitamin D. Kaya po ang cholesterol, paminsan-minsan, dapat po maibalance mo yung intake ng inyong vitamin D. Either na that is good for digestion, kaya lang po pag sumubra yan, leading to acidity. Kaya po minsan hindi naiyang ang mga herbal natin, tanggalin ko man yung mga additives at nagiging tubig na, hindi pa rin magawa na maiyang ang mga pasyente. Sabi niya, bakit Dok nagiging tubig yan? Ay wala na pong flavonoid na mineral, wala na yung mga sangkap na nagiging food coloring, tinanggal natin. Sapagkat hazardous yan sa inyong kalusugan. Pag sumubra po yan, yung vitamin D na yan po ay leading to your heart attack. Kaya po, ingat-ingat po tayo. Yan po yung hiyangan mga kababayan. So ano pang gusto mong gawin? Para ikaw ay talagang magaling na. Ito pong hindi nagagawa ng siyensya ng mediko. Either science, yung pong ating judo. At lahat na po ng mga hypertension, pulmonary hypertension, ay yan po leading to death. Nagkakaroon ng mga hypoxemia. Kaya nung ginamot ko po ang tatay ko, bakit ang doktor mo binibigyan ka pa ng pang-maintenance ng high blood? Low blood ka na nga. Tinanggal ko at pinatapong ko po yun. At yung pong sinasabi po natin, yung kanyang plema, lahat po ng nagkaroon ng emphysema mamamatay pag wala po kayong antidote ng pangtunaw at pampabomit, nausea, ng ganitong karamdaman. Kaya po ang gamot sa cancer ay ganun din. Nausea, vomiting, i-vomit mo lahat ng mga kademonyoan ng iyong cancer, isuka mo yan. Nako, i-constart lang at saka gaw-gaw at saka baking soda. Huwag pong bibili ng baking soda na maalat at maalat po ang timplada dito sa Pilipinas. Magtatapos na po ang inyong lingkod at lahat po ay hindi atere. Yan po yung mga plake, lipid na bumabara at nagpapamaga po at nagpapakipot ng ating mga katawan at kaugatan. Yan po ay mawawala po sa judo at sa ating pong mga herbal at langis. Pahid lang, tikim lang, tunaw ka na. Pero wag po ilalagay sa manok, mamamatay. Mabuhay Pilipinas!